Mula sa mga pula, mula sa mga mapagsamantala, kakampi ng mga OFW, kawa ng katiwalian, kakampi ng mamamayan. Ito na, may ipa, walang pahutula ni Oliver Gutierrez. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, magandang araw. Luzon, Visayas, Mindanao. Worldwide po tayo napapanood at napapakinggan sa ating himpilan RPA mo Riktang Puna News Online Radio. Ayan po at dito na naman po tayo, sama-sama naman po tayo muli sa ating programang Pagpupuna at Balita o mga kababayan ko. No? At yun nga po, samahan po naman ninyo ako sa loob ng isang oras. Siyempre po, dito po sa ating himpilan, RPA mo Riktang Puna News Online Radio. Oh. Ayun at Ay, inulit-ulit ko nga po, magandang araw sa ating bansang Pilipinas, buong mundo. Ay dyan po sa ibayong dagat, ay magandang morning po sa inyong lahat. Ayun, at ang pizza po, ang araw po ngayon, araw ng Miyerkules, ano, at pizza City, ng January, January 2025, Ayan, at inulit-ulit ko po, samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras, mga kababayan ko, at may mga tatalakayin po tayo rito. Paki-comment naman po ninyo tabi at paki-share. Paki-share naman po ninyo tabi ang ating programa.
Oho, at meron po tayong kaunting balita at pagpupuna mga kababayan ko. No? Ayun po, yun lang po ang aking hinihiling. Paki-share naman po ninyo tabi ang ating programa, mga kababayan ko, mga idol ko. Ayun po at talaga naman po ay ang ating kasama na si Nining Flor talaga namang alerto sa rektang puna ng Kuwait, mga kababayan ko. Ito po yung mga napakatagal na ho sa rektang puna. Alerto lagi kapag nakita na ho ang nakapagprograma ng ang abang lingkod Roger Bro, nandiyan na ho agad siya. Ayun dito ho, sa atin dito. Maya-maya ho, mag-iintay tayo kung meron hong lilitaw, mga kababayan ko. At, mabuti na yung kakaintindihan tayo. Ayan talaga. Okay, bago ho tayo dumako sa ating pagpupuna at balita at komentaryo, mga kababayan ko, ay dito muna tayo sa ating piskante. Baka magkalimutan ayan po, sinasabi ko ayun. Mamaya na muna yan, mamaya. Apurado talaga ito. Mamaya. Grabe. Okay, tuloy ho tayo. Ang akin lang po dito, ay ulit ko po, ay kung ano man po itong ating pag-uusapan dito, ay paki-comment naman po niyo tabi. At dito'y prangkahan lang ho ito Hindi na ho tayo dito paligoy-ligoy pa. Mga kababayan ko, prangkahan, riktahan na nagsasalita ang abang lingkod dito. Kung yung meron pong tatamaan, pasensya na ho kayo. Dahil kayo po ay napupuna. Yun lang po. At kami po ay nakikiraan lang at nahingi agad ng paumanhin ang abang lingkod. Kung ano man po ang masasabi ng abang lingkod, ay ako po'y nahingi agad ng paumanhin ho sa inyo. Ayun, wala. Wag lang yung gorgoran. Dahil ang nangyayari dito, kapag ikaw ay talagang kumakalaban, sa ating gobyerno, ay gorgor. Grabe. Diba, mga kababayan ko? Ito po yung sinasabi ko po, mga kababayan ko, dahil mahirap po Mahirap po itong nangyayari po natin sa ngayon, mga kababayan ko, hindi, naguguluhan po ang taong bayan. Mga kababayan ko, naguguluhan. Excuse me, at medyo para tayong nauubo ngayon dito sapagkat kinikilitit na naman yung katagiliran ng abang lingkod. Grabe na ho. Mamaya na ho natin ito siguro pag-usapan. Baka ho tayo dito kung ano ho yung mailabas natin sa bibig natin dito. Baka kung anong mailabas sa sobrang hong galit, yung pong sama ng loob. At dahil ang ating mga kababayan dito po dinadaan sa abang lingkod yung kanilang sama ng loob, yung kanilang hinaing, mga kababayan ko. Ay dahil ang abang lingkod, rektang puna, wala hong takot na pumuna ng pumuna, mga kababayan ko. Walang takot na pumuna. At dahil ang nangyayari po sa ating bansang Pilipinas ngayon ay talaga naman pong masalimuot. Problemado. 2026 na pero nandito pa na marami pa hong mga hidwaan. Mga kababayan ko. Kahit na ordinaryong tao lamang ay mayroong mga hidwaan may mga hidwaan at yun na nga po, meron nga po ako naalaala, mga kababayan ko.
may naalaala nga ako dahil yung bang tinatawag na naniniwala ba ho kayo dun sa balimbing, mga kababayan ko? Oho, ha? 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 Aha? Ha? Medyo unahin nga muna po natin yan, ano, ha? Mga kababayan ko. Unahin nga natin yan muna, ha? Ha? Para bibigay ho tayo ng kaunting paalala ng ano ho. Dahil nangyayari po ito mga kababayan ko Nangyayari po ito. Ha? Nangyayari. Ha? Ha? Tanong ko lang ho sa ating mga kababayan, mga kababayan ko. Tanong ko lang po. Tabi-tabi lang po, no, ha? Naniniwala ba ho kayo, sa usaping madalas natin nasasabi yan yung pong balimbing. Mga kababayan ko. Naniniwala ba ho kayo sa usaping yung pong laging bukang bibig ng mga ibang tao, mga kababayan natin, balimbing? Tanong ko lang ho sa inyo kung kayo ho ay naniniwala, no ho, ha? Dahil, kayo ay balimbing, kung naniniwala kayo sa balimbing, isa sa ugali na hindi tinatawag ito, hindi pwedeng pagtiwalaan, mga kababayan ko, Ang ugali ng kapag mayroong pakinabang ka, doon sa isang tao, o sino mang tao na yon, kung nagkakailan yung tao na yan, doon sila nakadikit, parang linta, grabe ho, di ba ho, inuuna ko muna ho ito para mabigyan lang ho muna kayo ng clue, dahil ito po ay matagal na hong medyo mga ikangay kwentong barbiro lamang ito, pero nagkakatotoo, di ba ho? Di ba? Nagkakatotoo, yung pong nagpapakita, yung pong dumidikit, yung pong dumidikit, sa mga taong ikangay mapira, sa taong mapira, kaya ngayon nasasabi nilang balimbing, isa sa ugali na kapag may pakinabang ka sa isang tao, doon sila nakadikit, wala silang paninindigan sa sarili, nagsisiraan pa sila, ang bait-bait nila sa taong may pakinabang. Rektahan lang po ito Di ba ho, nangyayari po, tinan mo po ngayon sa ating, nasa ating gobyerno. Di ba ho? Isipin ho ninyo, mga kababayan ko. Hindi ho tayo magkakaganito kung wala pong ikangaya nakadikit itong mga ikangay, mga alipores na ito. Para magkumita na lamang, kahit na mayroon silang maapakan, mayroon silang masagasaan, wala silang pakialam sa mga maliliit. Di baling maapakan niya, masakasaan niya mga maliliit na yan. Basta sila ay magkapira lamang. Di ba ho, mga kababayan ko? Nangyayari po ito ang bait-bait. Pag nalaman ho nila na medyo parang mapira ho yung tao na yon, mapira, ang bango-bango nila. Didikit agad sila doon. Magpapabango sila, magpapakilala sila. Kapag yun ay nakilala na, iyon na. Mag-ikangay ngaw-ngaw na yun, magsasalita ng mga magagandang salita para makuha siya ng tao na yun, ng isang mapira na yun, mga kababayan ko. Di ba? Iwanan natin ho, baka tayo saan mapunta. Baka tayo dito,
Okay, ay talaga naman po mga kababayan ko, medyo tayo medyo tayo alalayan lang ho ninyo ako nito dahil ayaw kong humagalit mga kababayan ko. Alam ko nandyan ho kayo. Ayun. Umpisa na ho tayo rito. Ito ho, at unahin nga natin si Auntie Claire, Auntie Claire. Magandang umaga po sa inyo. Ay magandang araw ho sa inyo, ma'am, madam. Ayun, medyo parang napansin ko lang ho itong pahayag ho ninyo habang kayo po ay na-interview. Ang sabi ho ninyo dito, madam, kung sakaling dakpin rin di umano si kung sakaling dakpin rin si BBM ng US military ni Ronald Trump, nakahanda naman ang mga kapulisan sa Maynila para humarang. Argoy! Diba ng mga kababayan ko? Ay sa Ship Mario Ship Porso, nako, attorney, ay madam, totoo ba itong nilabas ho ninyo sa inyong hindi ho natin pwedeng harangan yan. Ang pag-utos na ho ng presidente ng Amerika ay sinisigurado ko pong tayo po ay tayo po baka tayo ay pumasok sa ating pinanggalingan. Wag ho natin na anuhin niya, ma'am, mga ganyan ang salita, dahil medyo iwanan muna na natin yan. Iwanan natin yan dahil okay. Presidente ng Venezuela, nakuha ni Trump, dahil sa gumagamit ng drug at korupsyon. Correct. Galit na galit si Trump sa adik na presidente. Wala pa raw man lang na 24 hours nakuha agad ang presidente ng Venezuela. Totoo ka ito. Ang bilis nakuha. Dito pa kaya sa Pilipinas. Okay. Ay talagang iwanan po natin yan at talaga naman pong ito pong mga ganito pong mga salita, mga kababayan ko, siguro hindi muna tayo magsisiguro ng ganyan dahil pag makipaglaban ho ang ating mga kasundaluhan sa mga sundalo ng Amerika, wag na lang ho tayong dahil mahirap po yan, napakahirap po yan at talaga naman pong ibang klase ang Amerika. Ayun ay talaga naman tuloy tayo. Ito pa tuloy po tayo. Mukhang wala na tayong wala na tayong karapatan ang mga tao na magsalita. Yan po ang pahayag ni Major General Romeo Pukis. Ayan po at
napag-uusapan natin ito, no, isang araw, napag-usapan na natin ito, mga kababayan ko, ay, ang mga taong nagpapahayag sa usaping, sa usaping kurap, bakit daw hinuhuli, bakit hinuhuli at ikukulong pa, sa panahon ho ngayon. Marami pong katanungan. Paki-comment lang po ninyo, tabi. Itong ating pinag-uusapan. Ano ho? Paki-comment lang. Kung ano po masasabi ninyo. Dahil at tayong mga tao, tayong mga Pilipino, tayo po ay may karapatan magpahayag ng ating nasasaluubin. May karapatan po tayo. May karapatan po tayo magsalita. Basta wag lang po tayong pumatay, wag lang po tayong magnakaw, yung pumatay at magnakaw, hindi ho maganda yon. Pero kung tayo po ay nagpapahayag lamang ng ating damdamin, yung pong nasa sa loob natin, na isinisigaw natin, wala na ba tayong karapatan ngayon? Tanong lang po sa inyo. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po, no? Paki-comment lang po sa inyo kung ano po yung masasabi ninyo, no? Ayun, no? Tuloy ho tayo. Yun na nga, sabi nga dito, lahat pong demano ay kumakalaban sa korupsyon ay dadamputin. Dadamputin. Biro mo, mga kababayan ko. Di ba? Nagkakailan na po yun, ang mga dinampot, pero yung iba na ikang ay nabusalan. Mga kababayan ko. Di ba? Maraming nagtatanong sa mga kababayan natin na bakit daw inaresto si General retired General Romeo Poque sa NAIA 3 sa kasong insisting to the decision sedition, mga kababayan ko. Bakit nga po? Ito ay nagpapahayag lamang ito. Isa pa, mga kababayan ko, mahabang panahon ito bago ito nag-retire. Ito ay nagtanggol sa atin bilang isang general. Nagtanggol ito sa atin, nagbantay. Bakit ngayon siya pa yung naging masama? At nilalabas na yung kanyang saloobin, no, mga kababayan ko. Ang sakit to, kahit to sa akin, masakit to yan. Okay. Okay, dito muna po tayo sa ating balita, no, Ayon, at ang oras po natin ay quarter to minus 15 para alas 2, mga kababayan ko. Ayon, at sabi ng ating Pangulong Marcos, binigyan din ni Pangulong Marcos Ferdinand Marcos Jr. na ang 6.793 trillion pambansang budget para sa 2026 ay para lamang sa serbisyo sa sambayanang Pilipino. Mahigit mahigpit siyang pinagbabawal ang pakikialam ng mga politiko sa
pamamahagi ng tulong na pinansyala upang masiguro na ang ayuda ay direktang makarating sa ah, mga tunay na benepisyaryo. Oh, ha? Ayun, ha? Walang bawas, walang kulang. Ayun, ho. Ayun. Bigyan po natin ng kaunting ano po ito, no, ho. Ayun. Ang para sa akin naman po, no, ho, at ay hindi na po sana dapat, hindi naman po lahat nabibigyan ng ayuda ang lahat ng mga Pilipino, eh. Itutok na lang po sana ito, unang-una po, bigyan ng pansin kaagad ang magsasaka. Para sa akin lang ho, magsasaka. Oho, ha? Ang mga magsasaka at ang mga itong pong pamumutol ng mga puno, dapat yan po ay higpitan para po ay hindi tayo tinatawag na talagang magbaha kasi yung mga puno na yan po ang humaharang din sa tubig, mga kababayan ko, di ba ho? Oho, ha? Ang akin lang ho dito ay yung magsasaka, bigyan toon ng pansin, no ho? At itong tinatawag na ating mga kabundukan, ipagbawal ang pamumutol, yan po dapat ang tutukan. At saka po yung pagtatanim, yan po ang dapat tutukan ng ating Pangulong Marcos Jr. Oho, para hindi ho tayo naghihirap ng kaito sa pagkain. Lalo-lalo na po, bigyan ng katulad po ng may mga negosyong babuyan, manukan, yan po ang suportahan ng ating gobyerno para naman po ay tuloy-tuloy at hindi ho magutom ang ating mga kababayan. Ha? Dahil kung lagi pong mayroong ayuda, aasa lang po ang mga Pilipino, nagiging tamad po yan. Kung pamamiyasahin natin na puro ayuda, ha? Ay, magiging tamad po sila, o mga kababayan ko. Magiging tamad po yan. Yan po ang katotohanan yan. Nasasanay na po sa ayuda. Ayun. Ay talawag ito. Sabi na, walang bawas, walang kulang. Kailangan makarating sa benepisyaryo. Mga kababayan ko. Ayan lang po ang masasabi ko at baka tayo maubusan ng oras mga kababayan ko, no? At ayun po, tuloy na po tayo rito. Okay. Okay, saglit lang po, no? Saglit lang, mga kababayan ko. Bakit dito po sa kabila ng ating wala pong ibang lumilitaw na ikangay nagko-comment po, no? Hindi man lang magpakita, no? Mga kababayan ko, bakit kaya, no? Bakit kaya? At talaga naman pong, ayun, at ayun, ayun. Talaga namang, Teka, at nagdo-double po, Ayan, yan. Saglit lang po, no, Ayan. Ayan.
Okay, saglit lang po at medyo nasira po itong ating koneksyon. Ha. Ayun. Okay, tuloy po tayo at dako na po tayo sa ating OFW na usapin mga kababayan ko. Dadako na tayo mga kababayan ko dahil dito po sa usaping OFW ay talaga naman pong iba ba? Okay. Nining Flor, Frank Kawait, good afternoon, Boss Roger, maraming salamat. Mabuhay. Mabuhay. Okay, si Russell Malabanan is watching dyan po sa lugar ng Talisay, Batangas. Maraming salamat, mabuhay. At si Ricardo Serbron, shout out po sa kasamahan natin. Nandito po ako sa hanap ng trabaho, Ricardo Bihik, shout out. Ayun, medyo ganun talaga, naghahanap ng trabaho, mga kababayan ko, ganun talaga, Okay, tiyaga lang at marami tayo rin mapapasukan ng trabaho, ayun, okay, Okay, mga kababayan ko, at dito muna ho tayo sa isa, mga kababayan ko, dito sa tinatawag nating nangyayari po yung mga ating mga kapatiran diyan po sa kabundukan na mga ikangay parang nalinggaw ng landas, mga kababayan ko, ay nagsisimula na naman ho sila, mga kababayan natin, mga MPA, ay nagsisimula, ito, nagalit na naman, ito, na inaamin ni Manuel na siya ay isang MPA, ang MPA na Makabayan Black, sa isang operation, opportunistang organization, na walang prinsipyo. Huwag na kayong magreklamo sa red tagging. Ayun, sabi. Mga kababayan ko, ayun, ayun. At tapos kaming gamitin, tapos kaming gamitin ni BBM, ito ang isusukli mo sa amin. Nagsiselebrate lang kami at tapos binumbahan kami na maglalabasan na tayo, BBM, dahil marami kaming alam. Ito sinasabi ko, mag-uumpisa na naman ho itong kaguluhan na ito Mag-uumpisa po itong kaguluhan na ito, Mag-uumpisa po itong kaguluhan na ito dahil tawag dito, yun na nga po, nangyayari, nagtitiwala itong makakaliwa sa ating gobyerno, ay ngayon po ay katulad na, dahil na sinalakay daw nga po yung isang dito po sa Mindoro, sinalakay at ewan ko po kung meron pong nadamay na ating mga kababayan, ay yun po, baka po, wag naman sana po mangyari umuli ito, na magkaroon umuli tayong ikangay kaguluhan, Pilipino sa Pilipino, mga kababayan ko. Napakasakit ho niyan, makapasakit ho yan, Pilipino sa Pilipino, nag-aaway-away. Kaya nga po ay kailangan maayos po ito ng ating Pangulong Marcos Jr. Dahil bakit nga po ganyan, mag-usap dapat, mag-usap-usap dahil mahirap po ito. Okay, iwanan na po natin yan at nasasabi lang po natin yan, sana po ay wag naman po magkaroon tayong ikangay kaguluhan Pilipino sa Pilipino dahil kailangan ayusin kaagad itong hidwaan na ito ng makakaliwa at ang ating nasa gobyerno. Mahirap po ito dahil Pilipino sa Pilipino, nagkakapatayan ho tayo . Yun na nga.
ginamit daw sila, oho ha, ay ngayon, bakit kayo nagpagamit? Meron palang kayong nalalaman, ika nga'y mga lihim, oho, ay bakit kayo nagpagamit? Ngayon, kinalaban kayo, ay di, magbabantaan na lang. Ito pong napakasakit mga kababayan ko, oho ha. Oho ha. Ayun, dito na tayo, oho. Dako na tayo dito sa OFW, usaping OFW. Oho. Ay, ang oras po natin ay insakling 2:00 at mamaya-mayang kaunti, no? Ay, tayo po ay nasa himpilan ang RPM Morictam po na News Online Radio, ho? Ayun po. Pakishare-share naman po ninyo tabi, no? Ayun. At ang ating programa. Dako na po tayo dito sa OFW, ho? OFW, nakulong dahil sa TikTok, oho. Galit na galit, dumanot si Arnel Ignacio, oho. Ignacio, oho. Dahil sa 5 pasaway na OFW na nag-TikTok sa Sarha, sa Sarha, UAA, oho. Ayun po, at oho. Napakahigpit talaga po sa ibang bansa. Dapat po dito sa ating bansang Pilipinas, pairal din po natin yung kahigpitan, mga kababayan ko. Yung higpit, wag natin sanang iba nila baliwalain itong batas natin. Ang problema ho, nababali, mga kababayan ko. Ayan, ayan, Ngayon, isa pa ho, isa pa. At dalawang Indian national arestado dahil sa pagsuot ng damit ng pambabae. Sa Kuwait naman. Sa sobrang higpit po sa Kuwait, mga kababayan ko dyan sa UAA, ay talaga naman pong pinapairal po nila ang kanilang batas. Kung ano po yung kanilang batas talagang pinapatupad. Dito po sa ating bansang Pilipinas, ano po ba ang batas natin? Nasusunod daw, sabi ng ating mga kababayan, nakakaintindi, nasusunod daw. Hindi po nasusunod ang ating batas ngayon dahil talagang iba po ang ibang mga Pilipino na nanunungkulan sa ating gobyerno. Iba-iba ho ang kanilang talino, ang kanilang mga opinyon. Dahil sila po ay nasa kapangyarihan, sila po ay yung pong nasusunod. Sila po yung nasusunod. Kaya nga po tayo ngayon, ay mga kababayan ko, bawal na magsalita na kalaban sa gobyerno, na kakalaban ka, bawal po yan, bawal kang sumama sa mga rally na yan dahil bawal hulihin ka, ikukulong ka, mga kababayan ko. Grabe po, ayan po ang ating sitwasyon dito sa bansang Pilipinas dahil yung pong batas natin ay mukhang hindi ho nasusunod. Nababali po yan, Ayan. Okay. Ang akin lang po, mga kababayan ko, ay talaga namang ay iba na, Iba talaga ang sitwasyon po dito sa ating bansang Pilipinas, Ayan, at ayun. Okay. Ito, basahin nga po natin tong isa na ito, dito po sa Daraga, reklamo sila sa binibigay, sa binibigay ng leche buena, sardinas at noodles, para dapat nga sir, yung mga bakla hindi yan binibigyan sa pwesto ng gobyerno kasi iba ang mga utak niyan. Grabe. If nga ako naging presidente ng Pinas, ipinagbabawal ko ang mga bakla na tumboy na magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Utak nga mga yan.
Ay ba, ibang klase po ito. Oh, ha? Medyo ito po, pinarating po sa atin, isa nating correspondent dyan sa Bicol, mga kababayan ko. Oh, ha? Oh, ha? Oh, ha? Kahit na niya ay mga bahaw, magaling din sa dumiskarte ang mga ayuda dito sa Daraga. Yun nga, dito nga sa Daraga, reklamo sila sa binibigay pang lutsubin. Dapat magpasalamat na nga tayo dahil tayo ay nakatanggap ng ganyan eh. Ibang klase po talaga ang mga tao ngayon. Ibang klase. No? Wala tayong magagawa. Wala tayong magagawa, Diyos ha? Wala tayong magagawa sa mga ganyang pag-uugali. Dapat magpasalamat na lang tayo. Ha? Dahil kahit paano ay tayo ay naalala. Okay. Marilo Kabahog, it's watching. Maraming salamat sa iyo, Marilo, ha? Mabuhay, ha? Okay, maraming salamat sa inyo. Okay, tayo po ay matatapos na po tayo sa ating kaunting balita at komentaryo at mga ipinadala ho sa ating sumbong ako po ay nagpapasalamat po sa inyo ng maraming mga kababayan ko at ang akin lang po ay paki-share naman po at saka paki-follow naman po ng ating bagong YouTube at ito pong ating page, paki-follow naman po ninyo tabi. Yan ang pong hinihiling ko paki-share naman po ninyo tabi sa ating dahil hindi ho tayo ito na nga po ay tayo ay dapat sana po ay makapagbayad sa mita ay hindi pa rin tayo natin magawa dahil tayo po ay talagang walang sariling income at walang sariling income tayo po ay umaasa lang sa mga anak at ang atin lang ho dito kahit na ganito po tayo ay public servant tayo kung ano po yung mga inapapaabot ho dito sa akin na sumbong reklamo tayo naman po ay aksyon kaagad dito para po tayo ay kumanta ng sintonado, mga kababayan ko. Yan lang po ang aking maitutulong ko doon sa ating mga kababayan may mga hinaing, lalo na po sa mga OFW. Dahil nung araw po, dahil marami po tayo napauwi ng mga OFW, diyan po tayo nagsimula. Diyan po nakilala ang Riktang Puna News Online ay kahit hanggang ngayon po tayo po ituloy-tuloy na kahit na po alog-alog ng tuhod. Grabe. Ang akin lang po ay may tutulungan naman po ninyo at paki-share lang at paki-follow naman po ang aming page. Yan lang po ang akin hinihiling ho sa inyo kahit paano. Ayun po, maraming salamat po sa inyo. Ayun, talaga namang marami tayong mga kasama, subalit yung iba po ay nag-ibang landas na, nag-ibang balyo-balyo na sila, ayun po, Okay, tuloy, idugtong natin ito at ang sabi ho dito mga kababayan ko ang sabi dito ay totoo nga ba ito nakakaya sa administration yan kasi nga ayaw nila pumunta sa Malacanang 4 na ambasador sa iba-ibang bansa ay bumisita kay Vice
Sara. Dapat ito kay Pangulong Marcos Jr. dapat ito tumuloy, di ba? Oho, ay kay Vice Sara tumuloy. O bakit? Ano, no? Kaya, ayun, at ang sabi pa nga ho dito, pinakahuli ho ito ay ayon kay Rimulya, Ombudsman Rimulya, oho, ay ang dami daw makukulong na barangay official, delikado ang mga barangay, official, nito dahil sa kanila daw nagsimula ang korupsyon. Ba, totoo kaya ito? O mga kababayan ko. Oho, ayun. But ito ay nabanggit ni gano kaya katotoo ito na dahil ito ay nabanggit di umano ni Ombudsman Rimulya. Oho, na ang nagsimula daw ang korupsyon ay sa barangay, mga kababayan ko. May totoo kaya ito? Oho, ayun, bagay, meron tayo na aninag-aninag, pero baka baka po ito meron din katotohanan dahil si Ombudsman Rimulya ang nagsabi dito. Oho, ay nagsimula daw ang korupsyon ay sa barangay. O, yung mga kababayan ko. Marami daw makukulong sa barangay official. Delikado ang mga barangay official na ito dahil sa kanila daw nagsimula ang korupsyon. Grabe. Okay, tayo po ay maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po. At ang akin lang po dito, paki-share naman po niyo tabi. No? Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po. At pagpalain po kayo sa anumang pagpalain po kayo ng Panginoon at ilayo po kayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po. At manalangin po tayong palagi na maayos po ang ating bansang Pilipinas at lahat pong nanunungkulan maging maayos po sila. Mawala na po sana ang hidwaan at mga away-awayan. Maraming salamat po. Mabuhay po, mabuhay. Mabuhay.